Kinukonsidera na King of the Jungle at marami ang nagsasabi na ang leon ay sumisimbolo ng katapangan at lakas. Kaya naman ito ang madalas na pinipiling hayop na papapel pagdating sa pagiging hari, pinuno o simbolo ng pagiging dominante. Ito din ang napili ng probinsya ng Baguio bilang simbolo ng kanilang pagiging dakila at kilalaning summer capital ng Pilipinas. Bagaman ang orihinal nitong kahulugan ay ikinubli na ng panahon, naging piping saksi ang Lion's Head sa pagangat at pagbagsak ng Baguio at may tuturing pa rin na isa sa mga pinakakilalang landmark sa City of Pines. Subalit ano nga ba ang kwento sa likod ng higanteng statwang ito? Sino at ano ang dahilan ng pagpapagawa nila ng ganitong statwa sa lugar? Ang pinagmulan ng Lion's Head ng Baguio ay kasing kulay ng kasaysayan ng daanang kinatatayuan nito ngayon. Noong sinalakay ng mga Amerikano ang Cordillera noong 1900s, nagkaroon sila ng matagal at mahirap na panahon upang marating ang mga kabundukan ng Benguet. Nagtatag ng isang maikling ruta patungo sa mga kabundukang ito na sa kanilang pananaw ay ikatataas ng lokal na ekonomiya. Naglunsad ang pamahalaan ng Amerika ng isang mamahaling proyektong daanan na ikinadismaya naman ng mga politiko sa Washington, D.C. Ang Benguet Road na dating pangalan ng Cannon Road ang pinakamahal na gawang inhinyero noong panahong iyon na nagpagastos sa pamahalaan ng sumatotal ng $2.7 million na kinikilalang sobra-sobra noong panahong iyon. Sa kabila ng mga kontrobersiya, ang proyekto ay nagpatuloy pa rin. Kinomisyon ng gobyerno Amerikano si Major Lyman Cannon upang tapusin ang konstruksyon noong 1905. Kalaunan, ang nooy Gobernador General Leonard Wood ay nagpalabas ng isang kautosang tagapagpaganap na nagpangalan sa daanan na alinsunod kay Cannon. Ngayon ibalikan nating muli ang sikat na ulo ng leon. Ito ay isa palang ideya ng ilang pangunahing miyembro ng Baguio City Lions Club. Nais nilang lumikha ng isang simbolo na magtatatag ng presensya ng grupo sa lugar na ito. Ang Lions Club ay isang naglilingkod na organisasyon na naglalayong tulungang mairaos ang pangailangan ng mga komunidad sa lokal man o pandaigdigang sukatan. Itinatag noong 1917 ni Melvin Jones, ang Lions Club International ay meron ng 1.35 milyong miyembro sa buong mundo sa kasalukuyan. Ang impluensya ng sosyo-sibikong organisasyon ay nakarating din sa Pilipinas. Noong 21 ng Nobyembre 1950, ang Baguio Lions Club ay itinatag. Ito'y isa sa mga unang Lions Club na itinatag sa bansa at pati na rin pinakaunang naitatag sa hilaga ng Maynila. Mula 1950s hanggang 1960s, ang Baguio Lions Club ay unti-unting nagpalaganap ng Lionism sa lugar. Bukod sa panghihikayat, ang mga miyembro ng Lions Club ay nanguna rin sa mga gawain ng pagkalap ng pondo para sa mga organisasyong kagaya ng Philippine National Red Cross at ng Baguio Police Department. Gayunpaman, ang literal na naglagay sa Baguio Lions Club sa mapa ay ang sari-saring proyektong gusali at monumento na kanilang pinangunahan, kabilang na ang Melvin Jones Memorial Grandstand sa Burnham Park, Baguio Lions Club House of Governor Park Road, Baguio War Memorial Monument at syempre ang higanteng ulo ng leon sa Cannon Road. Ang ulo ng leon ay unang kinonsepto ng mga pangunahing miyembro ng Baguio Lions Club na pinangunahan ni Luis Lardizabal na alkalde ng Baguio mula Marso 1960 hanggang Desyembre 1979. Si Lardizabal ang gobernador din ng Lions Club mula 1969 hanggang 1970. Tumanaw siya ng tulong sa mga miyembro ng Lions Club, mga negosyante at mga dumalo sa kumbensyong estado upang pondohan ang proyekto. Ang konstruksyon ng ulo ng leon ay nagsimula noong 1971 sa ilalim ng pagiging pangulo ng Lions Club at kalaunan naging gobernador ng Distrito 301C na si Robert John Weber. Nagkomisyon sila ng isang ipugaw na alagad ng sining na nagngangalang Reynaldo Lopez Naniac upang ukitin ang ulo ng leon mula sa isang malaking bato na yari sa apog. Sinasagisag ang impluensya ng Baguio Lions Club sa lugar. Ang malaking ulo ng leon ay pinalabas na rin noong 1972 sa ilalim ng patnubay ng mga ikalawang pangulo ng Lions Club na sina Moises Catig, David Borja at Arturo Santiago. Ang magandang imahe ng Baguio City ay hindi nakaligtas mula sa lakas ng isang 7.7 magnitude na kambal na lindol na tumama sa lungsod noong Hunyo 16, 1990. Dahil dito ay nagkaroon ng mga bitakang Lion's Head na pinalala pa ng paninira ng mga tao. Matapos magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol, isang miyembro ng Baguio Lions Club na si Alfredo de los Santos, ang nooy gobernador ng Distrito 301C na si Gloria Vergara
At Peter Go, ang ikalawang pangulo ng Lions Club, ay pinangunahan ng rehabilitasyon ng napinsalang ulo ng leon. Mula noon, ang sikat na estrukturang ito ay unti-unting nagbago ang anyo at kulay, hanggang umabot sa puntong nagsimula itong magmukhang unggoy kaysa isang leon. Sa kabila nito, patuloy pa rin na napapahinto ang mga turista at nagpapakuha ng kanilang mga larawang pang souvenir na kadalas ay kinukuha sa ibaba ng ulo ng leon. Ang sikat na estrukturang ito ay nakatulong din sa pagtaas ng lokal na ekonomiya ng Baguio na pinatunayan ng ilang tindahan ng pag-ukit ng kahoy at mga gawang kamay na tila ba sumibol na parang mga kabuti malapit sa Lion's Head. Noong papasok ang taong 2014, ipinanukala ng Regional Technical Working Group ang isang budget na nagkakahalaga ng 50 million pesos upang bigyan ng Lion's Head ng isang malawakang pagpapanumbalik nito o renovation sa dati nitong ganda. Kabilang sa mga panukala ang konstruksyon ng isang mas malawak lugar tanawan, mga mural na nagtatampok sa kasaysayan ng Baguio at ang paglipat ng mga tindahan ng mga souvenir sa isang gusali kung saan magiging lugar din ito ng lahat ng impormasyon na kailangang malaman ng isang turista tungkol sa Lion's Head at sa lungsod ng Baguio. Samantala, noong mga nakaraang taon lamang ay tagumpay na naisaayos at napaganda ang iconic na Lion's Head sa Baguio City. Ilang mga artists ang nagtulong-tulong upang pintahan ang mukha ng leon na ang naging resulta ay kahanga-hanga. At mas nagmukha itong isang totoong leon. Maraming mga turistang natuwa sa mas mukhang makatotohanang leon na tila malusog at mas masaya. Bago natin tapusin ang videong ito, balikan muna natin ang mayamang kasaysayan ng summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Ang Baguio ay isang first-class highly urbanized na lungsod sa Hilagang Luzon sa Pilipinas at ang punong lungsod ng Cordillera Administrative Region. Napapalibutan ito ng probinsya ng Benguet. Itinatag ang Baguio ng mga Amerikano noong 1900 bilang isang bakasyonan sa panahon ng tagaraw sa isang nayon ng mga Ibaloy na dating tinatawag na Kafagway. Ginawang summer capital ang lungsod noong 1 ng Hunyo 1903 ng Philippine Commission at idiniklarang lungsod ng Philippine Assembly noong 1 ng Setyembre 1909. Ang pangalang Baguio ay hangos sa salitang Ibaloy na Baguio na ang ibig sabihin ay lumot. Tinatayang nasa mahigit kumulang sa 1,500 metro o 501,000 talampakan ng taas ng lungsod na naaayon para sa paglago at pagdami ng mga punong pino at mga halamang namumulaklak. Ang lugar na kung saan nakatayo ang lungsod ay unang tinirhan ng mga katutubong Ibaloy at Kankanay. Una itong naging isa lamang pastulan ng mga baka at iba pang mga alagang hayop. Noong panahon ng pamamahala ng mga Kastila, hindi gaanong nabigyan ng pansin ang lugar dahil sa klima ng lugar, nahikayat ang mga Amerikano na ayusin ang lugar bilang isang bakasyunan. Noong taong 1901, inumpisahang gawin ang Cannon Road sa pamumuno ng mga Amerikano at sa tulong ng mga manggagawang Pilipino at mga Hapon. Inukit ang daanang ito sa pagitan ng mga bundok at sinundan ng ilog ng Buwed mula sa bayan ng Rosario sa lalawigan ng La Union hanggang sa Kafagway. Naging madali ang paglalakbay patungo sa lugar na ito at pagkatapos ng ilang taon ay lumaki na ang populasyon. Isang lungsod ng Baguio sa mga unang binombang lungsod ng Puwersang Imperyo ng Hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdig, madaling nasakop ng mga Hapon ang lugar. Sa pagbalik ng mga Amerikano sa mga huling buwan ng digmaan, sa lungsod umatras ang mga karamihan ng sundalong Hapon sa Luzon kasama na si General Tomoyuki Yamashita. Noong 3 ng Setyembre ay formal na isinuko ni General Yamashita sa mga hukbong Amerikano at Pilipino ang mga natitirang puwersa ng Imperyo ng Hapon sa Pilipinas. Ito ay ginanap sa Camp John Hay na matatagpuan sa silangang bahagi ng lungsod. Patuloy ang pagunlad ng lungsod pagkatapos ng digmaan hanggang noong ika-16 ng Hulyo taong 1990. Naranasan ng mga residente ng lungsod ang isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa bansa. Maraming mga nasirang mga gusali at maraming mga taong nasawi. Karamihan sa mga gusaling nasira ay mga hotel.